Aming Ama na makapangyarihan, Diyos na kataas-taasan na aming pinaglilingkuran, maraming salamat sa oras na ito na kami po ay dinako mo po sa lugar na ito upang sumamba sa iyo. Dumako po kami sa pakikinig at paghahayag ng iyong makapangyarihang salita. Aming Ama, inaasahan po muli namin ang pagkilos ng banal na Espiritu na siyang hihipo sa puso ng bawat isa sa amin at patuloy mo kaming sasamahan sa pakikinig ng iyong makapangyarihang salita. Inaasahan namin ng isang matagumpay na paghahayag at pakikinig ng mga salita mo ang ipararanas mo po sa amin. At ako po na iyong lingkod ay gagamitin upang maging daluyan ng iyong mga salita. Ikaw nawa po, O Diyos, ang mahayag at patuloy na ako ay itago po sa likod ng cross ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong pagsama sa amin sa oras na ito, sa isang matagumpay na pakikinig at paghahayag ng makapangyarihang salita mo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, so ngayong 2021 at new beginnings, ayun yung ating tema, drawing near to our God. At nais ng Diyos na tayong lahat ay laging magpasakop sa Panginoon at laging umasa sa ating Diyos. At ngayong 2021, nais din ng Diyos na tayong lahat bilang mga tinawag ng Panginoon ay gumawa ng mga bagong bagay para sa Kanya. Gumawa tayo ng mga bagong bagay ngayong taong ito. Ang new beginnings po ay nagsisimula, kasi ang title natin, New Beginnings for New Year. New beginnings for a new year. Kasi ang new beginning po, sa totoo lang, ito ay nagsisimula kapag na-realize natin na wala tayong magagawa. Diba? Yun yung new beginning eh. At ma-realize natin na wala tayong kakayahan na mabago yung ating hinaharap, yung ating future, mabago yung ating mga sarili, kundi merong isang Diyos na magbabago nito sa atin. Merong Diyos na mag-aakay sa atin dun sa new beginning na to. Amen? Merong Diyos. Kaya sabi ko kanina, huwag tayong malungkot sapagkat mapalad tayo, sapagkat meron tayong Diyos Ama na siyang ating kublihan, na siyang ating tanggulan. Okay, so ngayong new beginning, sabi dyan sa Isaiah, nais mong basahin, Isaiah 43:18-19, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagay. Ito'y naganap na, hindi mo pa nakita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ngayong 2021, naniniwala ako na hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Ito pa lang yung simula ng gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Naniniwala ba kayo na maraming bagay pa ang ipagagawa sa iyo ng Panginoon ngayong taong ito? Amen? Hindi lang sa pastor, hindi lang sa officer ng iglesyang ito, kundi sa bawat nakaupo sa upuan niyan, mayroong gagawin ng Diyos ngayong 2021 sa iyo. Hindi ka lang magiging taga-upo. Yan. Hindi ka lang magiging tagapakinig, kundi maraming bagay ang nais na ipagawa sa iyo ng Panginoon. Sa pamilya mo, maraming bagay na nais na baguhin sa pamilya mo, sa trabaho. Hindi lamang tayo tinawag para mag-aral, hindi tayo tinawag at hindi tayo nabubuhay para magtrabaho. Hindi tayo tinawag para pagkatapos natin magtrabaho, magkaroon ng pamilya, magbuo ng sariling pamilya, pagkatapos ay, alam mo yun, mamatay na lang. Tinawag tayo ng Panginoon para sa isang gawain na kung saan makatulong sa kanyang kaharian. At higit sa lahat sa ministeryo ng Panginoon. Mapalad tayo dahil tinawag tayo ng Diyos para makakilala sa Kanya. Amen ba?
Amen po ba? Tinawag tayo ng Panginoon para makakilala sa Kanya. At doon sa pagkakilala natin yun sa Diyos, hindi tayo tinawag para, yan, dyan lang, nakaupo ka lang dyan. Tinawag ka ng Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon, binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan para magawa mo yung isang layunin para sa kanyang kaharian. Tingnan natin. Magkaroon tayo ng bagong pananaw sa ating paglilingkod sa Diyos. Siyempre, noon, sisimba lang tayo dahil Sabado or Linggo, pagkatapos uwi na. No? Ganun yung ating pananaw noon. Pero hindi doon natatapos yung ating pagtawag ng Panginoon sa atin. Hindi ganun kasimple. Tayo ay tinawag ng Panginoon sa mataas na pagkatawag sa atin ng Diyos. Ako nga, hindi ko maisip na ako'y magiging pastor. Ang isip ko rin noon, sumimba lang, pagkatapos, umalis na, pagkatapos ng sermon, magkaroon tayo ng panibagong pagtatalaga, panibagong pananaw sa ating paglilingkod sa Diyos. Especially, siyempre, yung mga elders natin, no? Yung mga nasa posisyon, mga officer natin. Sa totoo lang, kayo yung susunod na pastor. Tama po ba, mga elders? Kayo yung susunod na pastor. Ako, natutuwa ako sa ginawa ng Diyos kay Elder Abite. Maraming ups and down din. Pero nagtalaga siya sa Panginoon. Ang lalim pa ng pagtatalaga niya sa Panginoon. Kaya manda rin po yung mga susunod, yung mga elders natin. No? Manda. Kasi meron gagawin ng Diyos sa inyo eh. Pinalalago tayo ng Panginoon eh. Tama po ba? Pinamamature tayo ng Diyos. Sana nagmamature tayo. At pag doon sa pag-maturity natin yon, tatawagin ka ng Panginoon. O dati hindi ka naman officer eh. Ngayon officer ka na ng church. Dati hindi ka naman elder eh. Ngayon elder ka na ng church. Dati hindi ka naman BOT member. Ngayon BOT member ka na ng church. Diba? Meron, hindi pa tapos talaga. Hindi pa talaga tapos ang Panginoon sa buhay mo eh. Meron akong gusto sabihin, kaya lang, siguro baka mamaya masabi ko. Maging seryoso tayo yan. Maging seryoso tayo sa paglilingkod natin. Ngayon 2021, maging malalim. Naalala ko lagi sa Kuya Tommy eh. Sinasabi niya, ay dapat, sa pagsimba, dapat nabing yung puso mo. Tama naman yung binabanggit niya. Maging seryoso palagi. Pagkatapos marinig ang sermon, o di apply na. Ganun lang kasimple yun. At pagkatapos na yun, nakita ng Panginoon, doon ka palalagawin ng Lord eh. Doon ka ilalagay sa posisyon na dati ayaw mo, pero nato ka na pala. No? Kaya humanda po yung lahat. Humanda po tayong lahat ngayong 2021. At ang taong ito ay nais kong sabihin yung tatlong P sa unang bahagi, na ito yung panahon na habitation. No, sa ibang salita, makikita natin yung habitation dun sa Psalms 91:9. Ano ibig sabihin? Sabi dito, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Pinag-uusapan dito yung presensya ng Panginoon. No? Yung unang P, presence of God. Tayo tinawag sa isang sekretong lugar. Ayan, yung mga Kristiyano, mga may secret place. Para sa iba, secret place yun. Pero sa atin, hindi na secret place. Yung presence of God. Kasi bakit? Kapag tayo ay nanghihina, kapag tayo nalulungkot, kapag tayo may matinding pagkalugmok, matinding problema, hinahanap natin yung secret place. Yun yung presence ng Lord. Kapag tayo nakakaramdam ng anxiety, alam mo, speaking of anxiety, ako nakaramdam niya bago-bago pa lang yung ganun pala yun, yung pandemic na yung COVID. Nung ako ay nakaranas nito, ang lupit pala niya ng anxieties na yan. Talagang katalakong ganyan. Katagyung pa ako, ganyan. Ang ginagawa ko, hindi ako mapakali, bumababa ako sa hagdan, baba akong ganyan, upo ako, ganyan pa rin ako. Tapos sabi ko, pati katawan ko, nanginginig na ganyan, hanggang sa balik-balik ako sa kama, ganun pa rin.
Kaya sabi ko sa misis ko, pag-pray mo ako, kasi meron akong nararamdaman, na ngayon ko lang nararamdaman. Ang science pala yun. Kaya, nung pinag-pray ako, kumalma ako sa Lord, kumalma ako. Pagkatapos nakita ko yung mensahe ni Bishop Herminon, yung presence of God. Merong video si Bishop Herminon, at yun yung pinakinggan ko. At dahil doon, kumalma ako, sabi ko, Lord, salamat. Yung pala yung pakiramdam na may anxiety. Yung nanginginig ang katawan mo, natatakot ka, parang gano'n, meron kang kinakabahan ka, meron kang pinapangambahan, anxiety. Pero ang sikreto pala yung secret place natin. Secret place sa mga unbeliever yung presence of God. Kapag naranasan natin ang presensya ng Panginoon at ipinaranas natin to sa mga taong hindi mga mananampalataya doon sa presensya ng Panginoon, may kapayapaan. Amen po ba? Naranasan niyo na po ba yun? Kapag kayo nananalangin sa Lord, mararamdaman mo yung Spirit ng Lord, yung presence ng Lord, iiyak ka na lang sa Kanya. At pagkatapos, mararamdaman mo, payapang-payapa ka. Sapagkat sa presensya ng Panginoon, mayroong kapayapaan. Habitation time. Ito yung panahon na dapat yung mga tao dalhin natin sa presensya ng Panginoon. Pangalawa, yung harvest time. Hindi natin nagawa ng 2021. Walang pagkakataon. Kasi nasa bahay lang tayo. Siguro yung mga nagpipreach, yun. Pwedeng mag-share ng gospel. Pero mostly sa atin, hindi natin nagagawa na tayo magpahayag ng salita ng Panginoon. Sabi sa Mateo 9:37, 38, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakunti ang mag-aani. Idalangin niyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Hindi natin nagagawa, pero ngayon, yung purpose, yung pangalawang purpose of God, no? Yung layunin ng Diyos na mag-akay ng kaluluwa, gawin natin. Ito yung new beginning na kakaharapin natin. Tinawag tayo ng Panginoon para makakilala sa Kanya. Sana naman, pagkatapos ng pagkatawag sa iyo, tumawag ka din ng iba para makakilala sa Kanya. Siyempre, unahin natin sa ating pamilya, sa kapitbahay, at sa mga tao na nakapaligid sa atin. Purpose of God. Harvest time. Gawin natin yung layunin ng Diyos na mag-akay ng kaluluwa. Pangatlo, sa Marcos 16:18, at sinabi niya sa kanila, habang kayo mahayo sa buong mundo, ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila maano kahit umampot sila ng ahas o binom ng lason. Gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Sino raw yun? Sino raw yung pagka siya ay may kapangyarihan na gumawa ng himala? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Yung mga mananampalataya, ang sabi dito, verse 17, ang mga sumampalataya, o ikaw yun, tayo po yun, ang mga sumampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng himala. Ipinakikita dito yung pangatlong P, yung power of God. No? Kapangyarihan ng Diyos na magbabago radically, no, doon sa buhay ng ibang tao. Kaya kapag sabi pa dyan, gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Yun yung isang himala. Hindi mo na kailangan tumawag ng doktor. Hindi mo na kailangan, yung isang verse sa James na ipatawag nyo ang mga matatanda at idalangin ang mga may sakit. No? Paano kung pandemic na? Paano kung hindi pwedeng lumabas? O hindi mo na kailangan tawagin ng pastor, ang elder. Ikaw mismo, kung pinaniniwalaan natin ang salitang ito, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan, sabi diyan, ang sino mang sumampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng himala.
Gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Na-experience nyo na ba yun, mga kapatid? Yung pinatungan mo ng kamay, yung anak mo na may sakit, praise the Lord, gumaling. Kaya yung anak ko, si Nicky, yung mahilig yung malimit magkasakit, pinagpe-pray ko. Kaya kapag ako'y nagkasakit, pag-pray kita, Daddy. Nagpray ko siya mag-pray. At ako, inaakit ko naman yung simpleng pananampalataya niya sa Diyos, mangyayari sa akin. Gagaling, gumagaling naman. Kaya, tayong lahat ng mga sumasampalataya ay naranasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At nais din ng Diyos na iparanas natin ito sa iba. Maranasan nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Ngayong taon ko, hindi New Year's resolution ang dapat natin gawin, kundi new beginning. Bagong simula, bagong panimula. Nais ng Diyos, ulitin ko kanina yung sinabi ko, na gumawa tayo ng mga bagong bagay ngayong bagong taon ko. Ang new beginning po ay magsisimula, sinabi ko na rin kanina, na pag na-realize natin na wala tayong magagawa, pagka tayo mahina, kapag tayo ay may para bang sa sarili natin, nangangailangan tayo ng kalakasan ng iba. Mahirap kasi na mangyari ang new beginning kapag mismo tayo nakikita natin sa sarili, hindi tayo nagkakamali. Hindi natin kailangan ng iba. O yung laging tama. No? Hindi pwedeng i-correct ang isang laging tama. Ay wala na nga siyang mali, paano mo siya i-correct? Pero ang new beginning, mangyayari ito sa buhay ng bawat isa atin once na ma-realize natin na kailangan natin ang kalakasan ng Panginoon. Mahina tayo, kaya kailangan natin ang kalakasan ng ating Diyos. Sa 1:5, 1-9, nais kong basahin. Pagkaraan ito'y pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo ng isang pista ng mga Hudyo. Sa lungsod na ito na malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsata. Nasa paligid nito ang maraming mas may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. May isang lalaki doon na 38 taon na may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaking ito. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala akong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamahinga. Makikita natin sa kasaysayan nito, maraming mga may sakit. Nandiyan ang sabi niya, maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hindi lamang itong tatlong to, pero una pa lang sinabi, maraming may sakit. So, makikita rin din natin sa verse 5, yung isang tao na, isang lalaki na 38 years lang may sakit. Imagine niyo, 38 years siyang may sakit. Bro, ilan ka naman may sakit? 4 years. 4 years. Etong lalaking to, 38, pero magaling ka na. 38 years siyang may sakit, no? Makikita natin dito tatlong bagay yung ipinakita ng ating Panginoong Hesus doon sa verse 6. Una, pakinggan po natin. Una, verse 6, nakita siya ni Jesus. Nakita siya ni Jesus. He saw him lying there. Nakikita tayo ni Jesus, mga kapatid. Ano man ang kalalagayan natin sa buhay, nakikita tayo ni Jesus. Nasa mabigat, nasa magandang kalalagayan naman tayo, nakikita tayo ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, hindi man tayo may sakit physically, pero lahat tayo may sakit spiritually. Tama po ba? May sakit tayo spiritually. Anong ibig sabihin nun? Ay yung ugali na lang natin na hindi mabago-bago Yun ang sakit natin. Yun yung mga kahinaan natin. Yun yung mga bagay na nakikita ni Jesus sa atin. At gusto ni Jesus, doon sa mga bagay na yun, gumaling tayo ngayong 2021. Yung mga kasalanan hindi natin maiwas-iwasan.
Yun ang nakikita ng ating Panginoon. At nais niya na ilapit natin sa Diyos ang mga nakikitang ito sa atin. Wala naman tayong kakayanan ng mabago ito sa ating sarili, kundi ang Diyos lamang ang may kakayanan ng mabago ito. Amen po ba? Maliban lamang yung kahinaan yan, ilapit mo sa Diyos. Kasi nakita na natin, meron tayong kahinaan. Nakita na natin na meron tayong karamdaman spiritually. O ano kailangan natin? Lumapit doon sa Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Yung lalaki gusto niyang lumapit no? Pero ang susi lamang, kilalanin natin na may sakit tayo. Kilalanin natin na may sakit tayo. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos at magpalinis at magpagamot sa Diyos kung hindi tayo, kaya tayo pumunta sa ospital, sa doktor. Bakit? May sakit ka Alam mo na may sakit ka. Kaya dapat, una, ang susi talaga, kilalanin natin na may sakit tayo spiritually. Para ang Diyos makakilos at makagawa sa ating buhay. Pangalawa, sa verse na yan, makikita rin natin, ang sabi dyan, verse 6, alam niya matagal na may sakit ang lalaki. Alam niya, hindi lamang nakikita niya, kundi alam niya. Alam ng ating Diyos ang ating kalalagayan. Hindi lamang alam niya, kundi naiintindihan niya ang ating kalalagayan. Alam niya kung paano tayo gagamutin. Amen po ba? Alam niya kung paano tayo aabutin sa ating mga kahinaan. Ang Diyos naman, hindi judgmental. Kasi bawal ang judgmental. Alam niya ang ating kalalagayan. No? Nakikita niya tayo at alam niya ang ating kalalagayan. At pangatlo, makikita natin dito yung sinabi ni Jesus. Kasi anong sabi ni Jesus sa verse 6? Tinanong siya nito, gusto mo bang gumaling? Parang gusto niya sabihin, do you want a new beginning? Gusto mo bang gumaling? Do you want a new beginning? Alam niyo kapag si Jesus ay nagsalita sa ganitong sitwasyon, may nababago. Di ba? Every time na nagsasabi si Jesus, gusto ko magaling ka na. O gumagaling. Every time na nagsasabi kay Jesus, pag tinanong ka, gusto mo ba, ano bang gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto ko po gumaling. O gumaling ka na. Every time na narinig ng mga tao ang salita ni Jesus, may nangyayaring kakaiba sa kanila. Nawa sa ganun sa buhay natin, no? Every time na marinig natin yung mensahe ng Panginoon, merong nababago sa buhay natin. Merong nangyayari nakakaiba sa buhay natin. Dapat maging katulad tayo ng may sakit, dun sa verse 7. Hindi ako makalapit. May naauna sa akin. Pagka ako'y lalapit, may naauna sa akin. Hindi pa man ako nakalalapit. Yun, meron na. Wala siyang kapangyarihan sa sarili niya. Wala siyang kakayanan na mailapit ang sarili niya para siya ay gumaling. Kaya ang nais ng Diyos sa bawat isa atin, tayong lahat ay kakakitaan na wala tayong magagawa, wala tayong lakas, wala tayong kapangyarihan na babago yung sarili natin, kundi lamang kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Kaya sabi ni Jesus sa verse 8, get up! Magaling ka na! Dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Hindi mo na kailangan pang umalit yan. Lumusin dyan. Magaling ka na. Ang kailangan mo lang sa buhay natin, ang kailangan lang natin si Jesus. Mas makapangyarihan ang sinasabi ni Jesus kaysa doon sa mga bagay. O parang sinabi natin, mas makapangyarihan si Jesus kaysa sa doktor. Kaya pag sinabi ng wala na po akong magagawa dyan, kundi ang ipanalangin, lalong umiiyak. Bakit? Ngayon mas makapangyarihan ba ang doktor na yan kaysa sa panalangin? Di ba? Dapat laging mag-reduce Natutuwa ako kasi bakit? Wala ka ng kakayanan, doktor, sa aking sakit. Pero ang Diyos, kinikilala mo na may kakayanan sa sakit ko. Dapat gano'n tayo, di ba? New beginning. Pero, paalala ni Jesus, nung sa John 5:14, pagkatapos ko nakita nitong ni Jesus yung lalaki sa loob ng templo.
Ang sabi ni Jesus, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Baka masamol pa riyan ang mangyari sa iyo. Yun naman ang paalala sa atin. Every time na iniligtas tayo ng Panginoon, pinagaling tayo ni Jesus, ang sabi ng Lord, huwag ka nang magkakasala. Na? Kasi baka mas masamol pa riyan ang mangyari sa iyo. Naalala niyo yung isang ruler, na isang lalaki, sabi niya, Guro, ano ba ang dapat kong gawin para ako ay tumanggap ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ni Jesus, una dyan ng 10 utos ang utos ni Moses, ay sinusunod ko na po yan. O sige, kung sinusunod mo yan, meron ka lang dapat isang gawin. Ang gawin mo, ipagbili mo ang iyong kayamanan, ipamahagi mo sa iyong mga lupa at sumunod ka sa akin. Ano nangyari? Hindi nagawa yun kasi napakayaman niya. Nalungkot siya. Hindi kasi siya willing. No? Hindi siya willing. No? Mahalaga kasi yung willingness talaga eh. Hindi siya talagang gustong-gusto na lumapit sa Diyos. Ang gusto niya lang maka-experience ng buhay na walang hanggan. Hindi pwede. Kailangan may sakripisyo. Tayo mga Kristiyano, ganun din. Kailangan may sakripisyo. Anong sakripisyo? Ang ginagawa nga lang natin, yung ialay natin sa Diyos ang ating sarili. Yun lang yung sakripisyo. Ialay natin sa Diyos. So, piliin natin ang pagsunod sa Panginoon. Ngayon, paano tayo magiging handa sa new beginning na to? Ito yung karulihan. Last part ng message na to. Paano tayo magiging handa sa new beginning? Nakita natin yung 3 bagay, yung 3 P na maranasan natin. Ang sabi, yung unang P ay yung presence ng Lord. Pangalawa, yung purpose ng Lord. At yung pangatlo ay yung power ng Lord ang dapat natin maranasan. At sa huli ng mensahe nito, dito sa paano tayo magiging handa, sinabi to sa Filipos 3:8-14. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay na itinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid kung ngayon bunot sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makagahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ng gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na aahantong sa langit. Paano tayo magiging handa ngayong 2021 para sa new beginnings natin? Una, sa binasa natin, get to know Jesus better. Yun lamang talaga eh. Yung makilala natin ng lubusan ng ating Panginoong Jesus. Kapatid, gaano mo makilala si Jesus sa buhay mo? May bahagi ba si Jesus sa bahay mo? May bahagi ba si Jesus sa trabaho mo? May bahagi ba si Jesus sa lugar na pinupuntahan mo? Gaano mo makilala si Jesus? Ang sabi ng Panginoon, ang unang-unang dapat nating magawa para tayo maging handa sa new beginning ito, makilala natin ang lubusan ng ating Panginoong Jesus. Siyempre, mangyayari yan through prayer. Nakikipag-ugnayan lagi tayo kay Jesus. Hindi ka pwedeng makilala ng isang tao dahil hindi ka nakikipag-usap sa Kanya. Sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, marami pa. No? Sa fellowship. Ang sabi ng Panginoon, ganyan ang dapat maging kaisipan natin mga matatag na sa pananampalataya. Kaya ang nais ng Diyos sa atin, pagkatapos natin makilala ang Panginoon, yung maging matured tayo. Kaya sabi diyan, ganyan ang dapat maging kaisipan natin mga matatag na sa pananampalataya. Ano yung kaisipan na yun?
sa verse 14, ang sabi doon, yung makamtan ko, yung pagkatawag sa akin ng Jesus, yung mahantong sa langit, yung buhay na walang hanggan. Pero hindi lahat ganito ang pananampalatayang tinanggap sa Diyos. Hindi lahat matured. Pero pinagmamature tayo ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa susunod na talatang ito, kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. O dati, nagtatakin pa tayo eh. O sisimba ngayon, dati umaalis pa tayo eh. Paalis-alis tayo sa church. Patayo-tayo tayo sa church. Kasi hindi pa nga tayo mature. Pero ang sabi ng Lord, ipauunawa yan ng Diyos sa inyo. Kaya tayo ngayon, parang nagmamature na nga tayo. Kasi bakit? Natatapos na natin ang church service. No? So, dapat makilala natin ang lubusan ng Panginoon. Pangalawa, aminin natin na wala tayong kakayanan. Admit that we are broken. Wala tayo. We are nothing, Panginoon. Sabi ni Pacquiao, we are nothing. I am nothing. Wala tayong kakayanan. Siyempre, paalala yun sa ating mga pastor, sa sino mang may katungkulan sa atin. Pag nagkamali tayo, doon nagiging doon tayo nagkakaroon ng problema. Pag nagkamali, yung pamilya natin, yung ating kasambahay, yung mas sarili natin, para bang iniisip natin hindi tayo karapat-dapat sa tungkulin na pinagkatiwala sa ating Diyos. Ang tendency, ay mag-resign na lang ako. Kasi hindi ako deserving sa posisyon. Pero sasabihin ko ngayon ng kapatid ko, dapat natin isipin na hindi tayo tinawag ng Diyos kasi karapat-dapat tayo. Tama po ba? Hindi tayo lahat tinawag ng Panginoon. Pinapaging dapat tayo ng Diyos. Pero hindi dapat yun ang maging dahilan para tayo ay mag-withdraw sa gawain ng Panginoon. Ang pamilya natin hindi perfect. Hindi sila perfect. No? Lagi nating isipin na kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo makakatayo. Kaya yung ating, sabi nga sa BOT meeting, hindi tayo na pinili ng Lord sa BOT pa dahil meron tayo kakayanan. Kasi kahit naman sino, mas makatalino pa nga sa atin, pwede, qualified. Pero hindi yun ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, kaya yung mga alagad, ilan lang sa kanila ang ang tawag nito, mga nag-aral. Pero most sa kanila, mga walang masyadong aral. Pero nag-aral sila sa Panginoon nung 3 taon yun. At dahil doon, pinapagig dapat sila ng Panginoon. Dahil doon, ginamit sila ng ating Diyos para maging maayos ang kanyang paglilingkod. So, aminin natin na wala tayong kakayanan. Ang Diyos ang may kakayanan. Pangatlo, forget the past. Kalimutan natin yung mga past failures natin. Kasi nagiging nagiging dahilan para tayo makapagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Yung ating mga pagkakamali, yung ating mga broken resolutions, yung ating mga ginawang nakakahiya. Di ba? Kasi kung titignan natin ang titignan yan, baka tayo ay stagnant. No? Hindi tayo lumago sa Panginoon. Pang-apat, look forward para doon sa future na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ito yung new beginning. No, sa taong ito, mag-desire tayo na maglingkod sa Panginoon. Maggamit tayo ng Lord sa kanyang ministeryo. Nakakatuwa yung kay Sister, kay Ate Seya. Tapos na yung kanyang ministry sa secular. Kaya yung kanyang sarili naman ay nilaan niya sa gawain ng Panginoon. At maging yung mga kapatid natin sa balik, i-encourage ko sila na lahat tayo, tumayo. Hindi lahat tinawag ng pastor, pero lahat tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Kaya sabi sila, lumalapit sa akin, Pastor, paano ba mag-Bible reading? Bible reading lang, di ba? Nagdi-decide talaga sila na magpagamit sa Panginoon. Minsan tatayo na lang, kasama yung isa, station number. Hindi man nakalagay sa program. Pero nakakatuwa kasi bakit? Nagdi-decide sila na magpagamit sa Panginoon. Panglima, kalulian, press towards the goal. So, yung goal natin, kailangan ma-meet natin yun. Paano mangyayari yun? Siyempre, yung binabanggit ko kanina, through prayer, kailangan ma-develop natin yung personal relationship natin sa Diyos.
Magagawa natin ng mga magagandang bagay. Pero kapag ka hindi tama ang relasyon natin sa Diyos, failure pa rin yan. Ang unang dapat natin gawin, yung mabuting relasyon natin sa ating Diyos. Basahin natin ang Biblia in 2021. No? Regularly, basahin natin talaga. At maglingkod tayo sa church. Dito sa church na to, maglingkod tayo. Ano pa? Siyempre, mag-witness tayo. I-share natin yung kaligtasan ng Panginoon. Kaya sa bandi, inaano ko talaga, every week, no, hindi mo every week siguro, pero nakikita ko may mga bago. Hindi mo nakita yan. Siniyaran niya ni sister, ganito, ni brother, ganito. Wala na akong ginagawa. Ang sa akin lang, pinuturuan ko lang sila. Pero nakikita ko, nag-witness talaga sila sa Lord. Sa atin, sa buhay natin, gawin natin yung 2021 na mag-witness talaga. Manalangin tayo para dun sa mga may sakit. Mahalaga na mag-pray tayo. Yamang alam natin yung ating kapangyarihan, no, yung ating authority na ibinigay sa atin na anumang mapatungan ng ating kamay ay gagawin. Mag-involve tayo sa gawain ng Lord sa mga missions at siyempre huwag natin kalilimutan tumulong sa iba. Yung mga mabubuting puso. At sa kalulihan, yung mga habituals natin ngayon 2021, hinihingi ng Lord yan, ibigay natin sa Kanya. Yung ating mga kasalanan, hinihingi ng Lord, ibigay natin sa Kanya. Para mag-start tayo sa inyong beginning. At kalulihan, yung forgive someone. Baka meron pa. Patawarin niyo ako at pinapatawad ko rin ako. Magpatawaran tayo, yan mga Diyos ang unang nagpatawad sa atin. Para mag-start tayo sa new beginning, gawin natin ang mga bagay na ito. Yung maging marapat tayo sa paningin ng ating Diyos. Tayong lahat ay mag-strive, i-work out natin yung mabuting relasyon natin sa iba. Sa kaululihan, doon sa Marcos 5:25-29, meron isang babae na dinudugo. 12 years na siyang dinudugo. Pero ang sabi niya, lahat ng kayamanan niya, binigay niya sa doktor para siya ibalik, pero walang nangyari. Pero isa lang nung marinig niya si Lisa, sabi niya, inisip niya, mahimo ko lamang ang laylayan na kanyang damit, gagaling ako. Nag-start sa babaeng to ang new beginning. Pero bago mag-start ang new beginning sa kanya, yung kanyang sarili muna ang inuuna niya. Nag-start siya sa sarili niyang kaparaanan para siya gumalik. Ang sabi doon, gumastos siya ng maraming pera no, para siya gumalik. Sa buhay natin, ganoon din Bago tayo lumapit sa Diyos, sa ibang tao muna tayo lalapit. Yung sarili muna nating pamamaraan ang gagawin natin bago tayo lumapit sa mayroong kakayanan talaga sa buhay natin. Pero nang mahipon niya ang damit ng Panginoon, naranasan niya yung new beginning. Sana nung ba niya ginawa? Para hindi maubos ang kanyang pera. Tama mo ba? Pwede mangyari, diba? Pero ngayong umaga, narinig natin ang salita ng Panginoon. Narinig natin na magkaroon tayo ng new beginning. Kaya nung maranasan niya, matagal na siyang nagsumikap sa sarili niya, babalikan ko para gumaling siya, pero walang nangyari. Ang ginawa lang niya, yung lumapit siya sa Diyos, hinipo niya ang ating Diyos, at binigyan siya ng bagong simula. Ngayong umaga, mga kapatid, mababago ang buhay natin. Magsimula tayo ng new beginning. Kilalanin natin ang sarili natin walang kakayanan. Lumapit tayo sa Diyos na may magagawa at may kakayanan na pagbuhin ito sa buhay natin. Amen? Ang sikreto lamang, pagkilala ng Diyos ang mayroong kakayanan na may magagawa sa buhay natin. Amen? Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umaga pong ito. Minsan ka pang nagsalita sa amin. At maraming salamat o Diyos sa 2021 na aming haharapin. Alam po namin na meron kang bagay, marami kang bagay na gagawin sa amin. Mga mabubuting bagay na gagawin sa aming mga buhay. Sapagkat hindi ka patapos sa buhay namin. Nagsisimula ka pala sa buhay ng bawat isa amin. Kaya naman, Panginoon, ngayon itong 2021, nawa o Diyos, masimulan ko namin ang tama. Ikaw lamang o Diyos ang mayroong kakayanan na magbago ang aming hinaharap.
Kaya nga po naman, dakilang Diyos, ang hiningan po at dalangin ay samahan po kami sa 2021 na ito. Tulungan po kami, Panginoon, na lumago sa pagkakilala sa aming Panginoong Yesus. Lumago at magkaroon ng mabuting relasyon sa aming Panginoong Yesus, sapagkat yan lamang ang tanging paraan upang magkaroon kami ng mabubuting simula, mabubuting future sa aming buhay. Lord, salamat po sa oras na ito at sinisilyan ko sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ang mga salita mo na nahayag sa amin. Ikaw na po ang bahala na ito ay hindi mawala sa aming mga puso at isipan at ang mahalaga ay naipahayag ang mga salita mo. At tulungan mo kami na malakaran namin ang mga salita nito sa aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Purihin ka po, sambahin po ang iyong banal na pangalan. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo pong lahat ay